Welcome back mga kalakdan. Ngayong araw po ito, pag-usapan po natin ang kaibahan ng throwback tsaka chop suey. Malaki po yung kaibahan nila, pero halos magkapares na po yung paraan na ginawa. Kaya explain natin kung anong pagkakaiba nila. Medyo matagal pa tayong hindi nakapag-upload ng video kasi medyo busy tayo. Lumipat po tayo ng bagong tirahan. Kaya hindi po tayo nakapag-upload agad ng mga bagong video. Kasi yung mga gamit namin, dinala sa bagong titira namin. Tsaka may naayos pa kami at naglinis pa kami sa mga kwarto. Kaya medyo matagal po tayo hindi nakapag-upload. At pakita natin po yung bagong tirahan na nilipatan namin para makita nyo naman kung saan kami ngayon nakatira. Kape muna tayo tapos tinapay. Ito po yung aga natin. Medyo maaga po tayo pumasok sa trabaho natin. Kaya dito na ako nagkakape at saka tinapay. I'll explain natin yung pagkakaiba ng throwback tsaka chop suey. Is wala pong pagkakalayo yung mga proseso nila. Halos parehas lang po kung paano sila ginawa. Ang pagkakaiba na lang is yung throwback is nangyayari yon pag yung materialis mo is palagi mong ginagamit tapos ini-inbreed mo o di kaya binabalik mo sa tatay or nanay, lalabas talaga yung original na kulay ng bloodline na yon. Kaya may nangyayaring throwback kasi yung pinaka-original po na kulay is hindi po talaga yung kulay na meron siya ngayon. Kaya yun nga, tinatawag na throwback kasi bumabalik siya sa original. Kaya yung iba nagtataka, ba't may mga ibang kulay na lumalabas sa binibreed nila. Pero hindi nila alam na yun pala yung original na kulay sa bloodline na yun. At saka sa chop suey naman, is malalaman natin na yung manok na yun is chop suey pag unang breed mo pa lang, may iba't ibang kulay lumabas sa pagbibreed mo. At yun natin malalaman na yung bloodline na nakuha mo is chop suey kasi unang breed pa lang lumabas na agad yung iba't ibang kulay ng bloodline na napasok sa manok na yung binibreed. Kaya doon natin malalaman at masasabi na yung nagamit nating palahi is chop suey pag ganun po yung resulta sa pagbreed natin. Ayun, maraming nagtatanong kung bakit nagkakaroon ng throwback is dahilan po sa maraming bloodline na pinaghalo-halo. Kaya sa katagalan sa paggamit po ng pangpalahi na yon is lumalabas talaga yung original. Kaya hindi natin maiwasang magkaroon ng iba't ibang kulay sa pagbreed natin. At sa chop suey naman is ganun din ang proseso. Pero iba lang po yung paraan kasi 3 or more bloodlines pero hindi po siya binabalik sa tatay o kaya sa nanay. Kaya pag ginamit natin yung chop suey na yon, unang breed pa lang lalabas na agad yung mga iba't ibang kulay na napasok sa isang manok. Kaya nagtataka tayo ba't may mga ganon na hindi naman natin hinaluan ng ganong kulay. Pero hindi natin alam na pagkuha pa lang natin sa manok na yon kung saan man galing is may mga iba-iba ng dugo na pumasok doon na ginawa kung sino man lang nag-breed nun. Kaya maiging magtanong o maganda talaga sa farm na lang tayo kukuha ng materyales para hindi po tayo magkaroon ng chop suey. Ayan po yung karamihan dito is mamali-mali po yung pagkakaintindi nila. Yung chop suey po, hindi po yun mahinang klase, is yun po, hybrid pa rin yun. Kaya lang, may mga iba-ibang bloodline na po na napasok sa isang manok. Kaya
hindi natin masasabi kung ano yung laro niya sa laban kasi yun nga, marami na pong bloodline na nahalo doon sa manok na yon. Ayun po yung chop suey po is sinasabi ng marami is mahinang klase na yon. Hindi po mahina ang chop suey kasi yung chop suey po, puro mga hybrid na manok yung ginamit doon para i-breed. Kaya lang, medyo marami na pong bloodline na napasok sa isang manok. Kaya nagiging ganon po, nagiging chop suey sila. Kaya hindi natin matukoy kung ano talagang bloodline ang tawag sa manok na inyong nakuha. Di tulad ng kukuha tayo sa farm na ito yung bloodline na yan, ma-explain sa atin kung ano yung bloodline na pinanggalingan. Di tulad sa chop suey na wala tayong makukuhang bloodline kasi sa dami pong pumasok na lahi sa manok na yon, wala na pong pangalan na pwedeng itawag sa kanya. Malalaman na natin na chop suey yon pag ginawa nating pampalahi yon tapos may malabas na iba't ibang kulay sa unang breed pa lang. Kaya doon pa lang natin malalaman na chop suey yung nakuha nating pampalahi. Ito pong chop suey talaga is hybrid pa rin yun. At yung iba is nakakamali po sa pagkakaintindi ng chop suey. Yung pagkakaintindi nila is mahina na po yung chop suey kasi yung nga chop suey. Pero hindi nila alam na yung chop suey is yun po yung pinaka mataas na klase ng manok. Kasi sa dami po mga hybrid na bloodline na pumasok doon, nagiging isa. Yun po masasabi natin hybrid talaga yung chop suey. Pagkakaintindi nila is parang mistiso lang yung chop suey. Malaki po yung pagkakaiba ng mistiso tsaka chop suey. Mistiso po is Tagalogid tsaka Texas na manok. Yun po yung pagkakahalo sa pag-breed nila. Kaya nagiging ganun po yung resulta, nagiging mistiso lang po yung manok na yon. Yung iba is hindi nakaintindi. Yung akala nilang chop suey is mistiso na rin yon. Kaya ito po, hindi po mistiso yung chop suey, hybrid pa rin yon. At saka kung bago pa sa ating channel, huwag kalimutan mo subscribe at click yung bell button para update natin mga bagong video ilalabas. Ikaw na di pa kapag-subscribe, mag-subscribe ka na para malaman mo yung pamamara natin sa pagmamanok. Hanggang sa susunod, bye-bye!